Nasubukan mo na rin bang itanong sa iyong sarili na bakit kaya may mga taong mahirap at may mga taong sobrang yaman kahit pare-pareho lang naman tayong nagsusumikap? Araw-araw, makikita natin na may mga taong sobrang sipag, magaling sa kanilang ginagawa at ilang dekada nang nagtatrabaho. Pero kapos pa rin, habang ang iba ay kahit hindi mo nakikitang nagtatrabaho ng mahabang oras ay lalo pang yumayaman. Hindi lang ito dahil sa swerte o talino. Madalas, nasa paraan ng pag-iisip at paghawak ng pera ang malaking dahilan. Maraming mahirap hindi dahil tamad sila o hindi sila matalino, kundi dahil wala silang malinaw na sistema sa paghawak ng kanilang pera. Kapag may kita, gastos agad. Pupunta ng mall, bibili ng bagong gadget, uminom ng mamahaling kape, at mamaya na lang gagawa ng budget at mag-iipon kapag nagsawa na sa paggastos at kapag merong natira. Isa ito sa malaking pinagkaiba ng mayaman at mahirap. Ang mayaman ay merong ibang prinsipyo sa pag-handle ng pera. Bago pa man nila natanggap ang kanilang income, ay meron na silang ginawang plano kung saan at paano nila ito gagamitin. Malinaw sa kanila kung ilang porsyento ng kanilang income ang mapupunta sa ipon at gastos. At palagi nila itong ginagawa tuwing sahod. Kailangan mong maintindihan na kapag palagi mong inuubos ang iyong kita, kahit gaano ka pa kasipag ay paikot-ikot ka lang sa cycle ng trabaho, sahod at gastos. At wala ring magbabago sa iyong sitwasyon kung wala kang babaguhin sa iyong mga desisyon. Sa ibang salita, kailangan mong putulin ang cycle ng kahirapan at umalis sa iyong comfort zone. Kung gusto mong ma-improve ang iyong mga financial decisions o matutunan ng tamang paghawak ng pera, panoorin mo hanggang dulo ang video. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang 5 money lessons mula sa libro ni George S. Clason na The Richest Man in Babylon. Matututunan mo sa video natin ngayon kung paano mag-ipon kahit maliit ang kita, paano palaguin ang iyong pera at marami pang iba. Kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Part 1. The Richest Man in Babylon. Ayon sa history, ang Babylon ay ang pinakamayamang lungsod sa buong mundo noong 7th to 6th century BCE. Naging pinakamayamang lungsod ang Babylon dahil sa lokasyon at sistema nito ng kalakalan at agrikultura. Matatagpuan ito sa sentro ng ilog Euphrates, isang ilog na nagbibigay ng matabang lupa para sa pagsasaka. At isa pa, nasa gitna ang Babylon ng mahahalagang trade routes na nag-uugnay sa iba't ibang kaharian sa Mesopotamia, Asia Minor at Mediterranean. Ang lungsod ay naging sentro ng palitan ng produkto tulad ng ginto, pilak, tela, butil at iba pa. Ang kombinasyon ng likas yaman at aktibong kalakalan ang nagbigay sa Babylon ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa ekonomiya. At maliban sa lokasyon, naging pinakamayamang lungsod ang Babylon dahil maraming mga tao ang nakatira dito na mayroong disiplina at malawak na kaalaman sa pera. Ang mga mamamayan ay hinihikayat na mag-ipon, magnegosyo at magpalago ng kanilang pera. Ang yaman ng lungsod ay hindi lang nagmumula sa hari o iilang tao, kundi sa sama-samang katalinuhan ng mga mamamayan sa paggamit ng pera. Nagsimula ang kwento ng libro sa pag-uusap ng dalawang magkaibigan na si Bansir, isang karpintero, at si Kabay, isang musikero. Matagal na silang magkaibigan, parehong masipag at pare-pareho ring laging kapos sa pera. Habang nakaupo sila at pinapanood ang marangyang buhay sa Babylon, napatanong sila sa kanilang sarili kung bakit sila naghihirap kahit nagtatrabaho naman sila araw-araw. Bakit may mga taong yumayaman at may mga taong nananatiling mahirap kahit pareho lang ang sipag? Napag-usapan ni Bansir at Kabay ang tungkol kay Arkad, isa sa mga kaibigan nila noong pagkabata at ngayon ay itinuturing na pinakamayaman sa buong Babylon. Napaisip sila kung ano ang ginawa ni Arkad na hindi nila nagawa. Pareho nilang napagtanto na hindi lang sipag ang sekreto para magkaroon ng yaman ng isang tao. Kailangan din itong samahan ng wastong kaalaman kung paano pinapalago ang pera. Kaya nagpasya silang lapitan si Arkad at humingi ng payo. Ang desisyong ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Tinanggap sila ni Arkad at ikinuwento niya ang kanyang sariling pinagmulan. Tulad nila, dati rin siyang mahirap at isang simpleng manunulat lamang. Ngunit may isang mahalagang aral siyang natutunan mula sa isang mayamang customer at kalaunan ay naging mentor. Natutunan niya na hindi sapat ang kumita lang ng pera kung gusto mong yumaman. Dapat ay marunong ka ring mag-ipon at magpalago nito. Sinabi ni Arkad na ang sikreto ng yaman ay hindi nakabase sa swerte, kundi sa disiplina at tamang pag-iisip tungkol sa pera.
Ang mga aral na ibinahagi ni Arcad sa kanyang mga kaibigan ay ang parehong aral na pag-uusapan natin ngayon. Kung gusto mong makaalis sa kahirapan, mahalagang matutunan mo ang mga aral na ito. Part 2. Ang 5 mahahalagang aral sa pera. Sinabi ni Arcad na kung gusto mong makaalis sa kahirapan, kailangan mong baguhin ang iyong mindset at pag-uugali sa paghawak ng pera. At isa sa mga pag-uugali na dapat mong i-adapt ay una mong bayaran ang iyong sarili o pay yourself first. Simple lang ang ideya. Bago mo bayaran ang kahit anong gastusin, unahin mo munang bayaran ang iyong sarili. O gawin mong number 1 expense ang pag-iipon. Kadalasang ginagawa kasi natin ay inuuna natin ang mga bayarin tulad ng pagkain, kuryente, internet, pamasahe, luho at iba pa. Totoo na marami tayong mga pangangailangan at kailangan din nating gumastos para mabuhay. Pero kung goal mo na umasenso, dapat ay tularan mo ang simple strategy ng mga mayayaman. Ang common na ginagawa ng mga mayayaman sa tuwing nakakatanggap sila ng income ay inuuna nila palagi ang mag-ipon bago sila nag-iisip na gumastos. Ayon kay Arcad, kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo ngayon, sikapin mo na makaipon ng hindi bababa sa 10% ng iyong income. Dahil ang purpose ng ganitong gawain ay para magkaroon ka ng disiplina at para meron kang perang mapapalago sa hinaharap. Kapag natutunan mong mabuhay sa 90% ng iyong income, matutuklasan mong kaya mo pala. Maraming tao ang nagsasabing wala nang matitira kung gagawin nila ito. Pero sabi ng libro, laging may matitira kung uunahin mong bayaran ang iyong sarili. Dahil minsan, ang tunay na problema ay hindi dahil maliit ang kita, kundi kakulangan sa kontrol. Kung sa tingin mo ay imposible, subukan mong sundin ang principle na ito sa loob ng 6 na buwan. Ang gagawin mo ay sa tuwing nakakatanggap ka ng pera, itabi mo agad ang 10% nito. Ilagay sa hiwalay na account, digital bank o kahit alkansya. Huwag mo itong galawin. Isipin mo na hindi ito panggastos, kundi pangpuhunan at seguridad. Tandaan na mas mahalaga ang consistency kaysa laki ng naiipon. Kapag natutunan mong unahin ang sarili mo ngayon, binibigyan mo ng lakas ang iyong bukas. Tulad ng turo sa libro, ang kayamanan ay hindi bigla ang dumarating. Ito ay dahan-dahang binubuo ng tamang prinsipyo at tamang desisyon araw-araw. Lesson 2. Live below your means. Ang pagkakaroon ng malaking income ay isang advantage para mabilis nating maabot ang ating mga pangarap. Pero kung gusto mong makabuo ng yaman sa hinaharap, dapat samahan mo rin ito ng disiplina. Hindi sapat ang malaking income kung wala kang kontrol sa iyong emosyon. Dahil ang common na nangyayari sa karamihan kapag lumaki ang kanilang sahod ay sumasabay din ang pagtaas ng kanilang expenses. Isipin mo na lang na kahit kumikita ka pa ng 50,000 o 100,000 pesos buwan-buwan, kung napupunta naman ito lahat sa gastos, ang mangyayari ay mananatili ka pa rin kapos at wala kang magagamit na pera sa hinaharap para magsimula ng negosyo o pumasok sa pag-i-invest. Ang dapat mong gawin ay una mong itabi ang 10% ng iyong income at pagkasyahin ang natirang 90% sa iyong mga wants at needs. Halimbawa, kung ang monthly income mo ay 20,000 pesos, una mong itabi dito ang 10% o 2,000 pesos para sa iyong ipon at huwag itong galawin. Tapos ang gagawin mo naman sa natirang 18,000 pesos ay gagamitin mo ito sa iyong mga gastusin. Mas mabuting gumawa ka ng budget. Ilista mo lahat ng iyong mga gastusin at mag-allocate ng pera sa bawat category. Sa ganitong paraan ay malinaw sa iyo kung saan napupunta ang iyong pera. At kung gusto mong magtipid, alam mo rin kung anong gastusin ang dapat bawasan. Kahit magkano pa ang kinikita mo ngayon, maliit man o malaki, kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili na mamuhay ng mas mababa sa iyong kinikita. Hindi ito madali, pero kailangan mo itong matutunan. Para sa paglipas ng mga taon, ang maliliit na desisyon mo na ito ay magbibigay sa iyo ng kalayaan. Lesson 3. Palaguin ang iyong pera. Tayong mga Pinoy ay merong sikat na kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ang kasabihang ito ay maihahalin tulad natin sa pag-i-invest. Ang pera ay parang isang binhi. Kapag itinanim natin ito o nilagay sa tamang investment, paniguradong meron tayong aanihin paglipas ng panahon. Sinabi ni Arcad na hindi sapat ang mag-ipon lang ng pera. Kailangan mo rin itong palaguin. Bigyan mo ito ng trabaho para ito naman ang kakayod at kikita para sa iyo. Kung bakit mahalagang palaguin ang pera, yun ay dahil sa inflation o patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin.
So kung iniipon mo lang ang iyong pera sa bangko at hindi ito kumikita ng interest, taon-taon ay nababawasan ang value nito. At ito ang ibig kong sabihin. Halimbawa, kung ang presyo ng bigas ngayon ay 50 pesos per kilo, makakabili ka pa ng 2 kilo gamit ang 100 pesos. Pero kung sakaling tumaas ang presyo ng bigas sa susunod na taon at naging 60 pesos per kilo na, ang parehong 100 pesos ay hindi na sapat para makabili ng 2 kilo ng bigas. Kailangan mo nang magbayad ng 120 pesos. At yan ang epekto ng inflation sa ating pera. Unti-unti nitong binabawasan ang value nito. Kaya napakahalagang matutunan mo kung paano magpalago ng pera. Ang tamang pag-i-invest ay hindi katulad ng pagsusugal. Dahil kapag alam mo ang investment na iyong pinasukan, mababawasan mo ang risk. Sa Pilipinas ngayon, marami ng options para palaguin ang ating pera. Merong mga low-risk investments tulad ng MP2, digital banks, REITs, cooperatives, at pwede ring magsimula ng maliit na negosyo. Ang kailangan mo lang tandaan ay huwag kang pumasok sa isang investment na wala kang naiintindihan. Kung paano gawin ang matalinong pag-i-invest ay una, maghanap ka ng maaasahang sources. Makinig sa mga taong may sapat na karanasan at may patunay na resulta. Kung gusto mong magsimula ng bigasan business, tanungin mo ang mga matagal nang nagtitinda sa inyong lugar kung ano ang mabibigay nilang tips sa ganitong negosyo. Ikalawa, magsimula ka sa maliit. Hindi kailangang malaki agad ang puhunan. Mas mahalaga ang consistency at pagkatuto. At ikatlo, iwasan ang mga get-rich-quick scheme. Ayon kay Arcad, ang yaman ay bunga ng disiplina, tamang desisyon at timing. Sa long term, kapag natuto kang magpalago ng pera, darating ang punto na pera na ang nagtatrabaho para sa'yo at magkakaroon ka na ng maraming oras para mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Lesson 4. Protektahan ang iyong pera. Kapag natutunan mo ng mag-ipon, mag-budget at magpalago ng pera, kailangan mo namang matutunan kung paano ito bigyang proteksyon. Kung bakit ito mahalaga, yun ay dahil ang bawat piso na iyong kinita ay pinaghirapan. Meron itong katumbas na oras, lakas at sakripisyo. Kapag basta mo lang ito ipinamigay, ipinahiram ng walang kasiguraduhan o ininvest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, para ka lang nagsasayang ng panahon o nagtatapo ng pera. Marami ang nawawalan ng ipon at hirap umasenso hindi dahil maliit ang kanilang income, kundi dahil sa mga maling desisyon. Katulad ng sinabi ko kanina, ang pera ay parang isang binhi. Kapag itinanim sa maling lupa, mahihirapan itong tumubo at mamamatay lang ito. Para maprotektahan mo ang iyong pera, kailangan mong sundin ang mga sumusunod. Una, huwag kang maniwala sa mabilisang yaman, lalo na kung galing sa mga taong walang sapat na kaalaman o karanasan. Pangalawa, huwag kang magpadala sa hype. Pangatlo, huwag kang mag-invest sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. At pang-apat, huwag kang humingi ng payo sa mga taong walang napatunayan sa investment o negosyo na balak mong pasukan. Sa huli, ang iyong pagyaman ay palaging nakasalalay sa iyo. Nagmumula ito sa iyong kakayahan na kumita ng malaking halaga, disiplina sa paggamit ng pera para merong maiipon, kaalaman sa investment opportunities na available sa paligid at paggawa ng tamang desisyon. Kapag meron ka ng ganitong pag-uugali, paniguradong protektado ang iyong pera. Lesson 5. Paunlarin ang kakayahan mong kumita. Ang pinakamahalagang asset na meron tayo ay ang ating mga kaalaman. Kapag nag-invest ka ng sapat na panahon para maging skillful sa isang bagay, ay magagamit mo ito bilang advantage. Kung bakit kailangan nating i-improve ang ating mga kaalaman, yun ay dahil ang mundo ay patuloy na nagbabago at ang mga opportunity ay palaging napupunta sa mga taong handang matuto at mag-adapt. Simple lang ang dahilan kung bakit kailangan nating i-improve ang ating skills. Yun ay para maging kapaki-pakinabang tayo sa market. Kapag kaya mong gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan o kapag ang iyong ginagawa ay nagbibigay solusyon sa problema ng iba, ibig sabihin, meron kang malaking value sa market. At kapag malaki ang value mo sa market, marami ring opportunities ang lalapit sa iyo. Maraming mga kumpanya o kliyente na handang magbayad ng malaking halaga kapalit ang iyong serbisyo. Ang mga iilang skills na merong malaking value sa market ngayon ay una, digital skills tulad ng online selling, social media management, basic graphic design, at video editing. Pangalawa, communication skills, yung marunong magsalita, makipag-usap at magbenta. Pangatlo, tech-related skills tulad ng basic computer skills, data entry, VA task at paggamit ng AI tool.
At pang-apat ay financial at entrepreneurial skills tulad ng budgeting, investing basics at pagnenegosyo. Mahalagang matutunan mo ang mga bagay na ito para meron kang advantage na kumita ng malaking halaga. Hindi mo kailangang maging expert agad. Maglaan ka lang ng kahit 30 minutes araw-araw para matuto ng bagong skills. Kapag nag-invest ka sa iyong sarili at pinapaunlad mo ang iyong kakayahan, paniguradong marami kang opportunities na maa-attract at susunod sa iyo palagi ang pera. At yan ang 5 mahahalagang aral mula sa librong The Richest Man in Babylon. Sa 5 aral na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.